Magandang araw mga kabukids. Sa hapong ito ay bala kong ipagpatuloy yung aking ginagawa na pagtatabas doon sa aking pagtatamnan ng mais. Marami-rami pang aking gagawin, gawa ng kahapon nga ay hindi ko natapos yung aking gagawin dahil may dumating na mga bisita. Hapon na rin ulit at tapos ko nang ma-deliver yung mga produkto kong itlog na maalat sa aking mga suki. Kaya ipagpapatuloy ko na ngayon yung aking gawain dito sa bukid. Itong area na nililinis ko ngayon ay pinagtamnan ko last time ng kamatis. So, yan, medyo malawak-lawak yung tinanim ko dito at hindi ko na nakuha yung mga balag. Kaya ngayon ko kukunin dahil para kapag ka nagpaararo ay mawala na yung mga sagabal dito. Yan, may mga lumang straw pa ako dito. Pwede pa itong gamitin. Medyo matibay pa naman. Ang kapal ng damo dito, pati yung mga makahiya. Napakakapal na. Although na-sprayan ko na nga po sila ng pamatay damo, eh yan, nagkakaroon ulit ng bagong tubo. At masakit pa rin sa kamay yung kanyang mga tinik. Nakatayo pa rin yung mga puno kahit na ano na siya, patay na yung puno. Pasado alas 5 na ng hapon kaya't minamadali ko na baka abutan pa ako ng dilim. Masarap din naman magtrabaho sa mga oras na ganito dahil presko na sa pakiramdam at hindi na pawisin. Yun nga lang, kapag ka naabutan naman ng dilim, may kalaban din katulad ng niknik at ng lamok. Ayan, lubog na yung haring araw at padilim na naman, tahimik ang paligid. Unti-unti na rin lumalamig yung hangin. Mga kapitbahay namin dito ay nagkanya-kanyang pausok na dahil malamok kapag kagabi na. Mahamog na umaga na naman dito sa amin sa bukid. Pati itong aming alagang pusa na si Kaykay, maaga ring nagising at naghihintay na ng sikat ng araw na tumama sa kanyang balat. Bitas of the day na naman tayo mga kabukids. Ayan, meron akong sitaw ngayon. Ayan. Pagkatapos kong mamitas ng mga sitaw at okra, mamimitas naman ako ngayon ng mga cute na kalabasa. Maliliit man ang mga yan, maliligat naman. Pagkatapos ko, nagpakain na rin ako ng aking mga alagang itik. At kukolektahin ko na rin itong kanilang mga itlog sa araw na to. Medyo mas kalat-kalat nga yung pangingitlog nila ngayong araw. At ang mga nakuha ko namang mga itlog na to ay dadaling ko sa baryo para isalang doon sa aking incubator. So ayan, day 3 guys ng paglalagay ko ng itlog. Meron na naman akong nilagay ngayon na isang tray. At itong mga nauna
ay mamaya or bukas i-check ko kung fertile para ihiwalay ko kagad yung mga hindi. And so far so good. Nakakatatlo ay apat na ano na tayo. Apat na tray. Marami pang pupunuin. Unti-unti lang yan. Medyo mainit na yung sikat ng araw at pinagpapatuloy ko na rin yung mga hindi ko natapos kahapon. Hinakot ko na rin itong mga lumang buho, pati na rin yung mga straw para walang sagabal kapag ka nag-araro. At magbibigay din kami ng konting update ngayong araw tungkol doon sa anak ng pato namin na si Pats. Ang bilis ni Pats lumabas. Labas ka na. Ang sinanay mo nandun na. Kada labas ni Pats talagang inaabangan ni Dax eh. Yan. Malaki na si Lucky. Ayan, laki na oh. Sobra-sobra na sa palad ko. Yung kanyang pakpak, nakikita pa rin yung balat. Parang masarap siyang i-chicken wings. Duck wings. Ayan. Ayan mga kabukids, ito na po yung update natin kay Lucky. Ito si Lucky. Yung anak ni Pats. Ayan, isang buwan na siya sa 23. Bilis lumaki oh. Nagkakaroon na siya ng puti dito sa kanyang buntot. Yung balahibo niya na kulay puti lumalabas na. Yan, si Lucky. Siya po ay babae. Babae? Babae. Marami nagsasabi mukhang lalaki pero babae po siya base sa pag-check ko kung tama. Ayan. Ano, langoy na? Yung dalawa oh. Nako po. Oops. Cloud, ano yun oh? Tignan mo yun oh, mayroon nakalawit. Swimming ka na? Swimming na. Eto mga kabukids, yung sapa nila dito ay natutuyuan na. Kaya nilagyan namin ng gripo. Yung tubig namin, kapag hindi namin ginagamit sa tanghali, dito namin nilalagay para magkaroon ng konting tubig. Kasi matindi na yung araw. At araw-araw sila dyan. Araw-araw namin pinakakawalan. Para naman kapag ganito, mainit, nakakapag-refresh sila. Tapos mamaya, pasok na naman. Kasi delikado, may bayawak na paggala-gala. Ano? Langoy? Hindi pa siya ganong maamo. Kasi sumusunod pa siya sa nanay niya. Pero sa mga susunod siguro, kapag hindi na siya sumusunod sa nanay niya, maamo na siya sa tao. Tingnan nga natin kung bagay sa'yo yung ribbon. Para hindi ka sinasabihang lalaki ka daw eh. Ayan. Para magmukhang babae. Para magmukha ka ng girl. Kasi laging sinasabi, lalaki ka daw. Hindi ka siya pala. Ang cute. Ang cute. Ay! Sorry. Ayaw. Hindi ka siya. O, yan na. Gusto niya lumangoy ka agad. Ayan. Ayan si Dax. Yung tatay ni Lucky. Ba, kumakain ka pala ng kasoy ah. Huwag mo na rin akong wisikan. Binibisikan mo man ako. Iri! Damang ka man. Oh. Abo, payabang oh. Payabang oh. Ito kaya mo. Ito kaya mo. Dapa pa sa tubig. Hindi pa namin sila pinakakawala ng todo-todo mga kabukids. Kasi yun nga, may mga asong ligaw, pusa, at saka nung nakaraan kasi may bayawak kami nakita eh. So yung liit niya parang kaya pa ng bayawak, kaya delikado pa. Pero siguro kasi mag-iisang buwan na eh,
balak namin sa susunod, ipapakawalan na namin si Pats. And si Lucky na lang yung matitira na ikukulong-kulong. Kasi si Pats mangingitlog na ulit yan. Isang buwan mangingitlog na ulit. Ayan nga, inaasawa na siya ni, ni Dax. Talagang Dax to eh. Ba? Sarap? Diet? Vegetarian. At yan na nga lang muna mga kabukids ang ating konting update tungkol dito sa anak ni Pats. Napagdesisyon na namin na Lucky ang kanyang pangalan dahil sa 15 na itlog, siya lang yung nag-iisang nabuhay. Kaya swerte niya. At salamat sa panonood mga kabukids. At si Jinky ay nangunguha na rin ng mga talbos ng kamote para pang ulam daw namin mamaya. Sarap na naman ang aming ulam sa hapunan. Ayan. Wala nang problema sa ulam sa hapunan. May ulam na. May langgam. Ang gaganda ng mga talbos. Murang-mura pa.